Sumuko na sa NBI ang pulis na inireklamo ng panggagahasa ng babaeng nahuli kam na bitbit niya sa isang motel habang walang malay. Ang git niya, malinis ang kanyang konsyensya. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagkasundo sa isang establishmento sa Maynila, dumiretso sa tanggapan ng NBI-NCR si Patrolman Joshua Mendoza. Sumuko siya matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Manila RTC dahil sa insidenteng ito. Siya umano ang nasakuha ng CCTV na may bitbit na babaeng walang malay sa isang motel. Doon inabuso at ginahasa umano niya ang babae ayon sa reklamo ng biktima. Ayon kay Mendoza, sumuko siya para sa kanyang kaligtasan at upang linisin anya ang kanyang pangalan. Para po mapatunayan ko sa sarili ko at sa tao na wala po akong pagkakamali. Malinis po ang aking konsensya at ako po inosente. Wala po akong ginawang mali sa tao na iyon. At handa po akong harapin sa tamang proseso ang pinaparatang po niya sa akin. He is very much willing to prove his innocence dito sa mga kumakalat na balita sa kanya. The fact that he is voluntarily surrendering to the authorities shows that he's not evading the law. He trusts the legal processes in our jurisdiction, and he is ready to face the allegations against him head-on. Matapos kausapin ng mga opisyal ng NBI, isinailalim sa medical at kinuna na ng fingerprints at mugshot ang pulis. Nagkaroon po ng isang viral video nung nakaraang month kung saan ang isang babae supposedly unconscious dinala doon sa may isang hotel room at kung saan allegedly nangyari ang rape. Eventually, the warrant was issued by the court. Ngayong hawak na ng NBI ang suspect, makakapagsimula na ang mga pagdinig sa korte kaugnay ng aligasyong ibinabato sa respondent. We will be returning the warrant of arrest, informing the Honorable Court of the voluntary surrender and the arrest of the subject. That will be the start nitong pagbulong ng hustisya to both parties, no? So ang korte na po ang bahala dyan. Masaya naman ang biktima ngayong nahuli na ang lalaking sinasabi niyang nang abuso sa kanya. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil makakamit ko na po ang hustisya sa nangyari sa akin. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa paggabay po sa aming mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi pa Senate President pero may kasunduang iupo sa pwestong yan si Senadora Loren Legarda bago ang 2028 elections ayon kay Senador Mig Zubiri. Pagkumpirma naman ni Senate President Tito Soto, nagkaroon ng tangkang kudeta sa Senado pero napigilan anya ito ng mayorya. Nakatutok si Ian Cruz. Session is resumed. Thank you very much, Madam President. Hindi pa nangyayari pero sabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kasado na ang kasunduan para iluklok bilang Senate President si Senadora Loren Legarda. Before the 2028 elections, of course, the good Senator Loren Legarda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way: we have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Pagkumpirma rin ni Senate President Tito Soto, paupuin nila bilang Senate President si Senadora Legarda bago matapos ang 20th Congress. Kapag natuloy, magiging makasaysayan ito dahil kung sakasakali, si Legarda ang unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. Nang unang umugong ang Senate coup, matunog na si Legarda ang iluluklok na bagong Senate President kung babaligtad ito at aanim sa grupo ng minorya. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na bigo ang tangka ng minorya dahil bigo silang makakalap ng sapat na numero. Pero ang ending, si Legarda rin pala ang iluluklok ng mayorya bilang bagong leader ng Senado matapos pandayin ang isang power sharing agreement. Let's put it this way, no, hindi siya nakakuha ng 13
Okay. Kaya nag-stabilize kahapon. Kaya nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge na kami, nando Senator Loren, ito naman si Senator Keiko, nag-groupie. Yung nga, Nag-selfie. selfie. So, Nag-post. pinost, nagtatawanan Term kami. sharing, Anong hashtag? Anong hashtag? So, sabay-sabay kami. Di power sharing. Di hinashtag niyang power sharing. Sir, can you say na you thwarted the attempt? Well, not me. It's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. Si Legarda, tikom ang bibig sa sinasabing power sharing agreement nila ni Soto. Ano yung power sharing daw, ma'am? Term sharing daw po. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Hindi niya rin sinagot kung totoong kinausap rin siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. But the Senate presidency was indeed offered to you, ma'am. Could you confirm that po? Was it offered to you? When? Recently daw. Recently. Kasi ang sabi po ni Senator Soto and Senator Lacson, inap daw po kayo for to be Senate President. Gusto niya magka-storya. Paniwala ni Lacson, maaring may kinalaman sa tangkang kudita sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan sina Minority Senators Cheese Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabihin nating, vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership. Kung natuloy ang kudita, maalis kay Lacson ang pagiging chairman ng nasabing komite. Sinisikap pa nating makuha ang panig ng minorya ng Senado. Sabi naman ni Zubiri, sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng Senado, maging siya ay magpaparaya para maupo naman si Senador J.V. Ejercito bilang bagong majority leader. Actually, I also indicated that I'm willing to step down as majority floor leader and also let my senior deputy majority floor leader, Senator J.V. Ejercito, sit as majority floor leader. And I'll just be a mere member of the Senate. That way, you know, we also give an opportunity to the other members of the Senate to hold leadership positions. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Narito ang update sa bagyong Basyang na inaasahang maglalandfall anumang oras mula ngayon. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan lugar na ba nararamdaman ng bagyo? Salamat Mel, mga kapuso, mas lumakas at mas lumalapit na ang bagyong Basyang kaya dumami na rin yung mga lugar na isinailalim sa wind signals. Dahil isa ng tropical storm ang bagyong Basyang, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 2 sa Siquijor, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Cebu at pati na rin sa southern portion ng Bohol. Kasama rin po sa under wind signal number 2 ang Surigao del Norte, Siargao, Bucas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, pati na rin ang Agusan del Norte at Agusan del Sur. Kasama rin po dito itong Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at ganun din ang Camiguin. Wind signal number 1 naman ang nakataas sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan, ganun din po sa may Calamian Islands, Cuyo at Cagayancillo Islands. Nakataas din po yan dito sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, ganun din po sa natitirang bahagi ng Negros Oriental at ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at pati na rin sa Antique. Wind signal number 1 din sa Dinagat Islands, northern and central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro, ganoon din po dito sa Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, natitirang bahagi
bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato at pati na rin dito sa Lanao del Sur. Nakataas din ang wind signal number 1 sa northern portion ng Maguindanao del Norte. Natitirang bahagi ng Lanao del Norte, natitirang bahagi ng Misamis Occidental, eastern at central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur at pati na rin sa northern portion ng Zamboanga, Sibugay. Mga kapuso, mararanasan po sa mga nabanggit na lugar yung pabugsong-bugsong hangin na may kasama ring mga pag-ulan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Basyang sa layong 150 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Mga kapuso, bago po ngayong taon, 2021 pa huling nagkabagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Pebrero. Ayon po sa Pag-asa, bagamat bihira po yung mangyari, may tsansa po talagang magkabagyo ng ganito kaaga dito sa loob ng ating PAR. 0 or 1 kasi ang karaniwan tuwing Pebrero, batay po yan sa historical data. Sa magiging pagkilos naman ng Bagyong Basyang ngayong gabi o bukas po ng madaling araw, ito posibleng tumama. Dito yan sa may Surigao del Sur at pagkatapos pong tawirin ang bahagi ng Mindanao, may tsansa ito na dumikit o magkaroon pa ng isang landfall. Dito yan sa may Siquijor at pati na rin sa southern portion ng Negros Oriental bukas po ng hapon o di kaya naman ay sa gabi. Hanggang sa makarating na po yan dito sa bahagi ng Sulusi at sunod naman tutumbukin itong northern portion ng Palawan maaring Sabado ng hapon at gabi. At dahil po sa interaksyon nitong bagyo dito po sa ating kalupaan at epekto po ng malamig na amihan, pwedeng humina itong bagyo sa mga susunod na araw. Posible rin pong magbago pa yung track nitong Bagyong Basyang, kaya tutok lang po sa updates. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga pag-ulan base po sa datos ng Metro Weather. Kanina nabanggit po yung wind signals, yung po ay tumutukoy sa lakas ng hangin na dapat paghandaan. Ngayon po yung mga pag-ulan, ngayong gabi pa lang mararanasan na po yung maulang panahon. Dito yan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Dito po concentrated yung mga pag-ulan ng bagyo. Kasama po dito ang Samar and Leyte provinces, ganoon din ang Cebu, Bohol, Negros Island region at pati na rin ang ilang bahagi ng Western Visayas. Ganoon din po ang mararanasan sa halos buong Mindanao at meron po mga matitinding pag-ulan na inaasahan, lalong-lalo na sa may Caraga and Davao region, Barm at maging dito sa northern portions ng Mindanao. Halos magdamag po yung mararanasan, kaya naku, maging alerto po sa mataas na banta na mga pagbaha o landslide. Bukas ng umaga, may mga malalakas na ulan pa rin. Dito po yan sa Visayas and Mindanao areas. At posible rin po makaranas ng mga kalat-kalat na ulan ang ilang bahagi ng Bicol region, ganun din ang Mindoro provinces at Palawan. Pagsapit po ng hapon, mas mararanasan na yung malawakang mga pag-ulan sa Central and Western Visayas, ganun din sa may Zamboanga Peninsula at ganun din dito sa Barm. At medyo maulan na rin po ang panahon sa halos buong Mimaropa at pati na rin sa mas malaking bahagi pa ng Kabikulan. Sa ibang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, bukod po sa bahagyang paglamig ng ating panahon, posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan dala ng hanging amihan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mark your calendar sa kauna-unahang Sparkle Run na gaganapin this May 30. Bukod sa health and wellness, layon din itong i-promote ang history ng bansa. Makichika kay Nelson Canlas. Get ready to run with the stars dahil on May 30, magaganap ang first ever Sparkle Run. Lumagda ng Memorandum of Agreement para rito sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Run Rio President and CEO Coach Rio de la Cruz, at Manila City Mayor Isko Moreno. Gusto natin kasi i-promote rin ang health and wellness dito sa Sparkle, and marami talaga tayong artists and influencers na into fitness, and excited kami to show sa mga tao na we have to take care of our health. And I'm very happy na kapartner natin dito ang City of Manila. We are very happy with this partnership, no, kasi syempre yung running ngayon ay talagang very popular. And gusto pa nating mas may ma-reach out tayo ng mga kabataan, mga kababayan natin na gustong magkaroon ng healthy lifestyle.
Bukod sa health benefits, layon din ng race na makapagturo ng kaunting lessons in history ng ating bansa. Iikot ang race route sa iba't ibang iconic at historical landmarks sa Maynila. Manila is a very old city, but it has a lot of story to tell and a lot of history. And it's opportunity also for the younger generation to be reminded ng mga naganap at makasaysayang lugar. Kaya excited na ang mga Sparkle Star Runners, kabilang na si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier, Christopher Martin, Royce Cabrera, Ira Lopez at Mikey Quintos. My go-to is my headphones. Di mawawala yun kasi it sets the mood. And of course, your water. Yun lang kailangan mo. You always have to have your shoes, your gear, your clothes, kung saan ka komportable during race day. Dapat bawal ka mag-try ng bago sa race day itself. Kasi maninibago ka or hindi mo gusto yung bigla yung feeling. Pinaka-importante talaga before ka sumabak sa any activity talaga kailangan mo mag-warm up kasi mapaprone ka sa injury. So mas lalo kang hindi makakakilos, plus hindi magiging efficient yung workout na gagawin mo. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Sinuspindi muli ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng karagdagang 60 araw. Kababalik lamang ni Barzaga kahapon mula sa kanyang unang suspensyon nang ibaba ang bagong hatol. Pinabura ng 238 kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Panel na palawigin pa ang suspensyon ni Barzaga. Ito ay dahil sa patuloy umanong hindi pagrespeto ng kongresista sa pamantayan ng institusyon batay sa kanyang social media post kamakailan. Hindi makakatanggap ng sweldo at allowances si Barzaga habang suspendido. Ayon naman kay Barzaga, lilimitahan muna niya ang aktibidad sa social media. Mag-line po ba kayo sa social media? Siguro mag-lilo muna. Being careful ba kayo sa inyong mga posts moving forward? Well, that's still... You can't really rely on a politician's promises, but we'll see in my next actions for the next 2 months. How about Nagtutulungan na ang Interpol at ilang ahensya ng gobyerno para ma-issuehan ng red notice si dating Congressman Zaldico. Kaugnay ng flood control scandal, maaari na ring isubasta ang mga nabawing sasakyan niyang umano. Naaabot sa mahigit 140 milyong piso ang halaga. Nakatutok si Joseph Morong. Gumagalaw na ang Interpol para matunton ang pinaghahanap na si dating Congressman Zaldico dahil sa warrant of arrest ito galing sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 289 million pesos na muni Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, humingi na ng karagdagang dokumento ang Interpol mula sa Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan para sa hinihinging red notice laban kay Ko. Meron pong hinihingi na supplemental information ang Interpol and we are given up to February 11 to submit this supplemental information para po makapag-decide sila dun sa ating request. Hopefully, after we submit on February 11, ma-actionan po agad ito. Ayon sa website ng Interpol, ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agency sa buong mundo para tuntunin at pansamantalang hulihin ang isang tao habang hindi pa ito i-extradite o kusang sumuko. Hindi raw ito isang international arrest warrant. Wanted daw ang isang individual ng nag-request na bansa o isang international tribunal. NASA nag-request na raw na bansa kung gagamitin ang sarili nitong mga batas kung ipapa-aresto ang isang tao. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico? Kung ang isang petisyon niya ang pagbabasehan, nasa Stockholm, Sweden siya noong isang buwan. Taliwas sa naunang sinabi ng pamahalaan na nasa Portugal ito. We have leads, pero base po sa huli kong binanggit na hindi muna po kami magsasalta, although continuous po ang ating International Operations Division sa kanilang coordination sa aming mga foreign counterparts. Kinumpirma naman ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na nagpunta nga sa Sweden si Ko para personal na pirmahan ang affidavit niya. Pero wala itong impormasyon ng kasalukuyan itong lokasyon. I do know that he was there for a couple of days kasi sinainan nga niya yung mga affidavit. Opo. But that's all I know. I don't know where he was before and after he signed. So that's a government-to-government thing. So hindi ako nakikialam dyan.
Kausap ni Ronda si Coca Makalawa lamang para tanungin kung totoo may ipinadala itong mga emisaryo sa gobyerno para makipag-usap. Itinanggi raw ito ni Co. Sabi niya, wala daw siyang pinapadala. Tinutuloy pa rin nila. They're still assuming that. So, sa akin, false assumption yun. I don't know where someone got that figure na 57 billion. Ang money involved, ang amount involved sa Sandigan is only 200, 300 million. He will not offer. May petisyon si Co sa Korte Suprema na ipinapawalang bisa ang kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Naniniwala si Rondain na malakas ang petisyon at posibleng maging paraan ito para umuwi si Co sa bansa. Pag na-dismiss yung cases, yes. He will come home. Oo, kasi hindi na siya pwede arestuhin. Ang iba namang mga assets ni Co na iugnay sa kanya tulad ng 12 luxury vehicle na nagkakahalaga ng 145 million pesos, maaaring maisubasta na. Nakalagak ang mga ito sa ngayon sa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pag forfeiture, na-forfeit yung mga vehicles na to, hindi nag-reply yung mga registered owners ng mga to, kanino ifo-forfeit na tapos they can be subject for sale na. Bukod sa mga ito, may ilang mga water assets tulad ng mga yate at mga bangka na mga personalidad na iniuugnay sa anomalya ang naka-freeze na ayon sa TWG. Sa February 11 naman, nakaschedule ang subasta ng 8 mga luxury vehicle na mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat siya sa PNP Custodial Center. Sa kanyang petisyon, tinukoy ni Revilla ang umano'y gang-related violence sa kanyang kasalukuyang detention center sa male dormitory ng New Quezon City Jail. Pero sa isang resolusyon, sinabi ng Sandigan Bayan na binisita nito ang pasilidad at kumbinsido itong sapat ang ipinatupad doong security measures para masigurong ligtas si Revilla at iba pang akusado. Nakakulong si Revilla dahil sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandi sa Bulacan. Walang piyansa o non-bailable ang kasong ito. Ibinasura rin ng korte ang hiling ni Revilla na motion to quash information, motion to quash warrant of arrest, motion to withhold and defer warrant of arrest, at motion for re-investigation. Ayon sa korte, sapat ang mga elemento sa kasong isinampa kay Revilla. Ayon naman sa abogado ni Revilla, pag-aaralan nila kung ano ang kanilang susunod na aksyon kaugnay sa ruling ng Sandigan Bayan. Hindi maiwasang magduda ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero sa tagal ng paghahanap sa itinuturong mastermind sa krimen na si Atong Ang. Ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan, posibleng nasa abroad na ito bagaman may ilang bahay ito sa Metro Manila. Yan ang eksklusibo kong tinutukan. Aabot na sa 18 property ni Atong Ang ni-raid ng pulisya at NBI sa loob ng 3 linggo. Mula nang ilabas ng korte ang mga warrant of arrest laban sa negosyante ayon sa DILG. Pero nananatiling at large ang itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang mga pamilya ng mga biktima hindi raw maiwasang magduda. Kung talagang huhulihin, mahuhuli yan. Napansin namin, parang pinaiikot na lang kami. Nasaan siya? Parang hindi pursigido yung mga kapulisan. Pinatay na nga nila yung mga pamilya namin, mga anak namin. Pati ba naman kami pahihirapan hanggang ngayon? Para sa whistleblower na si Dondon Patidongan na dating tauhan ni Atong Ang, posibleng nasa labas na ng bansa ang dati niyang amo. Pero may mga bahay daw si Ang sa mga exclusive subdivision sa Metro Manila. Maliban sa bahay, mga bahay ng anak niya. Mayroon pa dyan sa pinakamalaking bahay yan. Isa rin na pinagtaguan namin yan. Marami pa rin daw koneksyon si Ang hanggang ngayon. Kaya hindi anya imposibleng lulusot sa butas ng karayom ang warrant of arrest na magkakatid sa kanya sa kulungan. Nasa gobyerno rin lahat yan. Sila rin yun sila ang nagtitimbre. O Mr. Atong Ang, lalabas na bukas yung warrant mo, umalis ka na. Parang ganun ang pangyayari. Pero sabi ng NBI, marami po tayong verify na information
during the past days. We are receiving almost every day fresh information. At yan ay kaagad nating binibigyan ng karampatang aksyon para mahuli natin itong si Mr. Atongang. May mga natatanggap din tayong text messages na nasa abroad na daw. We will just take note of those information. And may mga opisina naman na in charge dyan sa international community and verification. Pakiusap ng mga pamilya ng missing Sabongeros, dagdagan pa sana ng gobyerno ang 10 milyong pisong patong sa ulo ni Ang. Secretary John Vic Remulla, dagdagan nyo na ho kung doble, triple pa nito kasi baka pinapantayan lang ho ng ating suspect yung pabuya na to. Nananawagan ang pamilya ng mga nawawalang Sabongeros sa DOJ na i-update sana sila ng korte sa court hearing at mula sa probinsya, ilipat sa Metro Manila ang pagdinig ng mga kaso pati ang kustodiya ng mga akusado. Natatakot din kami pumunta doon kasi unang-una doon nawala lahat ng kamag-anak namin eh. January 23 yung hearing, kahapon lang dumating sa bahay yung subpoena ko. Pagdating po sa hearing, magkaroon naman po kami ng escort ng mga pulis kasi yung safety po namin. Aapela rin daw sila sa DOJ na kung pwedeng buksan sa media ang pagdinig ng kasong ito. Sinusubukan namin kunan ng pakayag ang DOJ at DILG. Binahagi naman ng BJMP ang mga larawan ng Santa Cruz District Jail, San Pablo City Jail Male Dormitory at Lipa City Jail Male Dormitory kung saan posibleng ikulong si Ang kung madarakip. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.